mga pinanggana ko mga kaigsuunan, malipayon nga pagpakiguban kaninyo karon ning lang yugto no sab ning atong tulumanon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga nanay kini pinagi sa Sabbath School Quarterly Lesson nga gihanay kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mga pinangga ko mga kapamilya kaigsuunan nagpaminaw karon ang atong suhito nga atong pagadugukan karon mao kining nagkanayon Justice and Mercy in the Old Testament. Part 1. Lesson number 3, July 9 to 15. So, karon mga pinangga kumakiksunan, manito pagadugukan, kini nga simana karon. Alang sa imong kasayuran, mga pinangga kumakiksunan sa lipat ng palayan sunahan, gusto na kong pibalukan ninyo nga karong adlaw, kauban ko ninyo dinhi sa New Terminal Building sa Valencia City. Dinhi sa second floor, alang sa Special Sabbath Fellowship. Monthly meeting kini mga kaiksunan. So, salamat kayo sa iyong pagpakigduyog, pagpakiguban, magkita-kita ta ninyong tanan dinhi sa second floor sa New Terminal Building sa Valencia City, alang sa tuang fellowship. Okay, o pagka-Domingo mga kaigsunan, dinhi ta magkita sa Plaza Rizal o Rizal Park sa Valencia City, mga higala, para sa tingog sa paglaom, symposium on public. So, ato nidugukan o ato ipakita nga tuang mainiton nga pagsuporta. Okay, mga pinangga ko mga kaigsunan, parentas ng suheto, Justice and Mercy in the Old Testament Part 1. Alang sa iyong kasiran, sa lipat na magsugod, atong dapito na balang espiritu sa pagpakiguban ka na to. Mag-ampo ta mga kaigsunan. Dalaygon og balaan na mga Diyos nga naikaw sa kitasan sa mga langit, daghang salamat Ginoo sa mga panalangin sa pagpakiguban mo kanamo o sa pagduyog mo sa among pagkinabuhi nga din ikaw sa imong mga saad wala magkulang sa among mga panginahanglan o ikaw nagahatag sumala sa among pag-ampo, pagpagangayo gikan kanimo. Dalaygon ikaw Dios sa tanan, sa tibuok mong pagkaikaw, kaikaw mao ang Dios nga nagatag-iya sa among kinabuhi ug takos ka pag-alagaran hangtod sa walay katapusan. Hinaut magapaday nimo pagkamaayo, pag-provide sa panginahanglan, labi na gyud sa mga naminaw, sa mga naga-monitor o nagasubaybay ning broadcast. Ang mga kawani ning istasyon nga na-play kini nga broadcast panalangin ni po in town, ang mga sponsors, mga donors ug ang tanan nga mga kawani usab mga magbubuhat sa Seventh-day Adventist Church organized work imong panalanginan gikan sa General Conference ngadto sa local conference and missions o sa mga local churches. Ikaw magabendisyon sa tanang mga Sabbath keepers sa Tiboknaw sa yuta nga imong mga katawhan. Patinduga kami mga pinasaylo uban sa ngalan ni Jesus nga among maluluwas. Amen. Okay, mga pinangga ko mga kaigsunan atong hisgutan kining Justice and Mercy in the Old Testament. Maneto pagadugukan karon o ato ang K-text mga kaigsunan mabasa nato kini sa Psalms 146 verses 7 and 9. Sa English na kanayon, He upholds the cause of the oppressed and gives food to the hungry. The Lord sets prisoners free. The Lord gives sight to the blind. The Lord lifts up those who are bowed down. The Lord loves the righteous. The Lord watches over the foreigner and sustains the fatherless and the widows. So dinhi mga pinangga kung makiksunan, imong masabtan og atong masabtan mga pinangga kung mga naminaw, nga unsay handom sa Dios nga maoy makit-an nga mga kinaiya sa iyang makatawhan sa ulahing mga adlaw. Labi na gyud sa church o kadpa kaniadto og hangtod karon. Ang atong author mga higala doon na siya usa ka story nga gitawag niya, very inspiring story mga higala. Gitawag niya, Are You God's Wife? Dugay ng mga katuigan matod pa niya mga kaigsuonan. Dito sa New York, sa ka 10-year-old nga bata, lalaki, nagtiniilang, looy kay dagway mga kaigsuonan, o niya nagsigig panambo sa bintana sa tindahan og sapatos. Doon ay babae tiyo-tiyon nga niabot, o sa kababay, o nagutana niya nga to sa bata, o sabi mong gitanaw diridong sa bintana, matod pa sa maong batang lalaki, kabalo ka nagsige kog ampo sa Ginoo. Ginoo, taga kog 1 pair of shoes. Ang babae nagkuha dayon adto dito sa tindahan o giyang giingnan ang maong tindira sa maong tindahan na taga kog 6 pairs of socks. Unya nag-request po siya usa ka planggana, unya iyang gihugasan ang tiil sa bata,
Unya, nagkuha dayon siya, dibalik siya nga to sa tindag sapatos, iyang gihubo iyang gloves, gihugasan iyang tiil sa bata, unya pagkahuman iyang gipauga kini pinagi sa towel, unya, ang clerk mga higala, nagkuha og sapatos, ang babae nagkuha og sapatos, sa kaparisang sapatos, gibutang dito sa iyahang tiil, gisulob nga sa tiil sa bata, og nalipay ang bata mga kaigsonan. Yang gipikpik ang ulo sa bata, yang gihupuhap ang ulo sa bata, og yang giingnan, komportable ka na ba karon nga nakay sapatos? Then, ingon dayon ang maong babae, pwede na ka makalakaw. Nakurat na lang ang maong batanon sa dihang nakurat ang babae silang gikuha ang iyang kamot sa bata o nagtulo ang luha nangutana ngadto sa bata, ang bata ngadto sa babae. Are you God's wife? Ikaw ba ang asawa sa Dios? So, mauna mga pinangga ko mga kaigsunan. Kabalo ba mo? God's church is God's bride. Don't you know that? The church is His wife. Sa mabasa nato mga pinangga ko mga kaigsunan, sa James chapter 1 verse 27, New International Version nagkanayon, religion that God our Father accepts as pure and faultless is this, to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. So mauna ang tinuod nga iglesia nga matud pa ni San Pablo, asawa sa Dios ang iglesia, nagaatiman sa mga ilo o sa mga balo. Bilang membro ni ini nga iglesia, bilang kabahin ni nga iglesia mga higala, we are all servants of Christ. Mga ulipon kita ni Ginoong Hesus. Kung base dati kani adto mga kaigsunan sa panahon sa slavery stage or period, ang mga slaves kanito, ang mga servant kanito, doon ay gingalang earmarks. Doon ay gingalang natong earrings karon, arios. Doon ay earmarks mga pinangga ko mga kaigsunan. If we are all servants of Christ in this church, the author of the lesson would like to say nga ang atong mga earmarks mga igsoon mao ang mercy and justice. These are the earmarks of God's people. Paminaw na to. Basaw na to sa Exodus chapter 22 verses 21 and 23. You shall neither mistreat a stranger nor oppress him, for you were strangers. For you were strangers in the land of Egypt. You shall not afflict any widow or fatherless child. If you afflict them in any way, and they cry at all to me, I will surely hear their cry. So mo masabtan mga pinangga ko mga kaigsunan, nga ang ginudili mo sugot og magdaog-daog ka. Mo nang atong mga earmarks is justice and mercy. Doon natay hustisya, makamauputan mo pakita og kaluoy. Si Bala mo Solomon, yung giemphasize og dugang mga kaigsunan, matod pa niya sa Proverbs 14:31, he who oppresses the poor reproaches his maker, but he who honors him has mercy on the needy. Ang tao nga nagadaog-daog og mga kabus, nagabiay-biay, nagatamay sa nagalalang kaniya. Apan siya nga nagatahod kaniya, adunay kaluoy sa mga nagakinahanglan. Mercy and justice are all highlighted in the Sabbath laws given to ancient Israel. May lang masayod ka mga kaigsunan nga sa paghatag sa Dios sa sugo ngadto sa mga tao, giapil niya pagpasabot ang Sabado o ang purpose sa Sabado para paghatag og hustisya o kaluoy sa mga tao sa imong palibot. Ang uban hostil kayo sila sa Sabbath mga kaigsunan. Pero ang tuyo ba sa Ginoo sa Sabbath is to give love, show mercy, and justice. Sa Biblia mga kaigsunan, doon ay tulo ka klaseng Sabado. The seventh day Sabbath, the seventh year Sabbath, and the Jubilee year Sabbath. Ang seventh day Sabbath, kada ikapito ka adlaw sa semana gi-celebrate.
Ang 7th-year Sabbath, kada ikapito katuig sa yuta. Nga pagtanong mga higala, pag ikapito, mupahulay ang yuta. Ang Jubilee Year Sabbath, kada 50 katuig mga kaigsunan. Ika-50 katuig, adunay Jubilee Year Sabbath. Tanaw na to ang mga unod ni ana mga higala kung unsa ang katuyuan sa Dios. Exodus 28 unto says, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy works. But on the 7th day, dili ka magbuhat, ikaw, imong asawa, imong anak lalaki, imong anak babae, bisan pang imong sulugoon. You see that? It's a rest. It's a rest para sa mga sulugoon. Kasagaran sila mga sulugoon kani adto mga hintel. Bisan pag hintel papahulayon sa adlaw ipapulay. Bisan pang imong kahayupan. Para sa kahayupan. Sa to pa, be kind to your servants, be kind to your animals. Bisan pa sa imong mga dumuluong, bisan pa sa mga foreigners. Sa ilang bayang pagtanaw sa sila mga dumuluong, baba kay silang pananaw mga kaigsunan. Manila pananaw kay dito sila mga dumuluong. Pero ang Ginoo tungod sa adlawng igpapahulay, 7th day of the week, magpahulay ka. Para makapahulay ka, then you can show mercy, love, kindness, and justice to your servants, to your maids, to your helpers, to your workers, to your animals, and to your visitors or foreigners. Sa to pa inana ang tuyo sa Ginoo nga nung dunay 7th day Sabbath. Another, ang 7th-year Sabbath, mga higala, sa Leviticus 25:6-7, every 7 years, the Sabbath year was a time for canceling debts, for showing concern for the poor, and for freeing slaves. God instructed His people to include the animals in the benefits of the Sabbath year. So, kining 7th-year Sabbath, mga higala, kana nga mag-uuma, nakautang sa imo niya, wag yun kabayaran to, naabot na lang 7th year, impaso ni mo yung utang. So, it's mercy and justice on the part sa ilaha. So you are to show that. Another, kung ang mga slaves every 7th year Sabbath, imo po silang i-release. So ingon ana ang tuyo sa Ginoo. So ang mabenepisyo sa Sabbath may gala kadtong mga nabilanggo. Mga nabugatan. Now let's go to the Jubilee Year Sabbath. The year of Jubilee came on the 50th year. After 7 Sabbath years, property that was sold was restored to the original owner. Katong binag nabaligya tungod sa kapobre, iuli gyud nimo. Debts were forgiven, impason ang mga utang. The prisoners, the slaves were set free. Jubilee was an equalizer of society. A reboot to give everyone an opportunity to give anew. It was a safeguard against the extremes of either wealth or want. So, ang Sabbath, mga higala, usa kini siya ka para ang mga katawhan sa Dios dili makalimot sa pag-practice of mercy and justice. Mercy gani, show love, show kindness. Justice, makiangayon mga kaigsunan. Fairness ang ipakita sa mga katawhan sa Dios. O kining concept about the Sabbath, mga higala, is not local only sa katawhan sa Israel. But this is a universal concern. Sa Genesis chapter 2 verses 1-3, thus the heavens and the earth and all the host of them were finished, and on the 7th day God ended His work which He had done, and He rested on the 7th day from all His work which He had done. Then God blessed the 7th day and sanctified it, because in it He rested from all His work which God had created and made. So imong makitaan mga kaigsunan nga, the Sabbath practice is a universal concept. Kaya nga naman, gi-celebrate kini sa Ginoo tungod kay nahumani ang tanan niyang buluhaton sa tibuok kalibutan. So, nagpanalangin siya sa tanan niyang mga binuhatan sa tibuok kalibutan, nagbalaan siya sa iyang tanang mga binuhat sa tibuok kalibutan, nagpahulay siya kauban sa tanan niyang mga binuhat sa kalibutan. Sa ito ba, this is a worldwide view, this is a universal view. Ang pagsaulog sa adlawng igpapahulay. Pusa mga pinangga kong mga kaigsuonan.
bisan pag naa kay kamatuoran nga ginatutuman, bisan pag nahaom pang ang imuhang lihok sa kabubuton sa Dios sa napulo kasugo, apan wala kay kaluoy. Strikto kang nagbantay sa Sabado pero wala kay kaluoy. Kabalo ka diha sa Sabat mga kaigsunan, na intertwined din na ang kaluoy ngadto sa imong isig katawo. We don't celebrate anymore the Jubilee year, Sabbath. We don't celebrate anymore the 70th year Sabbath. Kay katong tanan mga kaigsunan, we're all nailed unto the cross because they were referring to the death of Christ as the shadow of Christ, and the Christ on the cross is the fulfillment of it. Sumala sa Colossians 2 verses 14 up to 16. Ang ang kining yearly Sabbath para sa yuta o kining Jubilee year Sabbath na appeal siya sa ceremonial Sabbaths. Whereas ang 7th day of the week Sabbath is part of the moral Sabbath. Sa to pa, kung magbantay tag Sabado mga kaigsunan, it's not because that we only worship God because He created us. It's not only because we worship God on the Sabbath because He has redeemed us. It's not only because that we worship God on the Sabbath because in eternity we will be celebrating it in heaven and on earth, new heaven and new earth. Dili kay kana lang ang rason. Ang rason pagyud mga kaigsunan para pagpakitag ekwalidad, mercy o justisya sa mga tao. Amos 8:4-7 nagkanayon. Hear this you, swallow up the needy, and make the poor of the land fall, saying, when will the new moon be passed, that may sell grain, and the Sabbath, that we may trade weight, making the ephah small, the shekel large, falsifying the scales by deceit, that we may buy the poor for silver and the needy for a pair of sandals, even sell the bad weight. The Lord has sworn by the people of Jacob, surely I will never forget any of these works. Ang mga tao kadiadto, malipay na sa dunay 70th year Sabbath. Kaya dili katanom ang mga tao. So, bintaha tong mga dato, dagkog yuta, kaya nakatigom sila kwarta. So, malipay sila doon ay 7th year Sabbath, kay makapamaligya sila mahal ngadto sa mga nanginanglan. Suko ang Ginoo ni ana mga kaigsunan. Ang mga propeta ni ana, nagabadlong sila ni ana mga kaigsunan. What if, no matter how you keep the Sabbath, pero giwagtang nimo ang kaluoy kag ekwalidad ngadto si may sikataw, ambot lang. Ang uban malipay sila sa Sabado na kay ang negosyo magpadayon. Maka-fundraising, maka-pamaligyag leksyon, maka-unsa pa din na, maka-promote og mga CD, kay Sabado na. Nausan man mga high grade naman nga mga mamaligya ay Sabado naman hinuon. So, ingon ana bitaw mga pinangga ko mga kaigsunan. Busa ang mga propeta sa Old Testament, nagapukaw mga kaigsunan, nagapukaw, nagapahinumdom sa mga butang. Proverbs 31:8 and 9, speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute. Speak up and judge fairly. Defend the rights of the poor and needy. Gibalik-balik yun na, ginapasabot yun na mga pinangga kong mga kaigsunan. Ang mga propeta sa karaang testamento nagatudlo sa umalabot nga pagpanghitabo nga doon ay lifetime nga equality in heaven. Doon ay pagpaubos, doon ay panag-angay o si Kristo maay mag-demonstrate niya na dito sa Kalbaryo sa krus. Busa, panawagan ka na sa mga propeta, mga kaigsunan. Sa Isaiah 58:1, nanawagan ang propeta, isingkit, ipatugbaw. Ang mga katawan po sa Israel, nagpakaroon ingnon. Verse 2, nagkanayon, yet they seek me daily and delight to know my ways as a nation that did righteousness and did not forsake the ordinance of their God. They ask of me the ordinance of justice. They take delight in approaching God. Pupangutana dayon, Ginoo, unsa ganito imong judgment yani, unsa ganito, sige magkuan nami. So they pretended nga they want to become meek and to become merciful and to become just in the presence of God. Tanawan niyo sa NIV, Isaiah 58:2. For day after day they seek me out
They seem eager to know my ways. They seem eager to know my ways, as if they were a nation that does what is right and has not forsaken the commands of God. So, may kayo mo pa aron ingnon mga kaigsunan, mutuban tani na sige unsa man na siya. Pero ang gusto gyud sa Ginoo mga kaigsunan, kanang kinasingkasing nga pagkaluoy, kinasingkasing nga paghigugma, kinasingkasing nga paghustisya sa usa ka tawo. Nabantayan ninyo mga kaigsunan, notice something crucial here. Matod pa sa tong author. Notice something crucial here. So, often worship can be self-centered. Centered. Lord, do this for me and do that for me. And of course, there is a time and place for seeking the Lord for our own personal needs. But what the Lord is saying here is that true worship will include reaching out of the hungry to the afflicted and to the poor. But the amazing thing is that this ministry to others blesses not only the recipients of the help, but those giving the help. Magtuman ka man, mag-alagad ka man, mag-istrikto ka man pagtuman, nag-worship ka, nagsimba ka, pero wala kay pagtabang mga kaigsunan sa mga nanginahanglan, wala ra gihapon. Kinahanglan mohimo kag pagtabang sa mga nagkinahanglan, nagantos sa gipanggutom ug mga kabos, dili kay ang Ginoo nagpanalangin lang sa gihatagan, apil pa ang nanghatag mga kaigsunan. If we have that kind of heart, we have the force to do good. Doon natay kusog sa pagbuhat niya na mga kaigsunan. Sa Psalms 82 verse 3 matud pa, defend the poor and the fatherless, do justice to the afflicted and needy. Labanin ninyo, proteksyonin ninyo ang mga kabos o ang mga walay ginikanan. Buhatin ninyo kaluoy, hustisya ang mga ginasakit o ang mga nagkalisod-lisod. Mga pinangga kong mga kaigsuonan, dako kining butang nga atong hinuktukan karon. Sa atong pagsimba, do we become a part of God's wife, which is the church? Nahimo batang kabahin karon sa iglesia nga maong asawa sa Dios, nga nagatabang sa mga nagkinahanglan, nagpakitag kaluoy sa nanginahanglan, nagpakitag hustisya sa mga gidinaog-daog? Abi ninyo mga kaigsunan, sa Isaiah 1 verse 17, learn to do good, seek justice, rebuke the oppressor, defend the fatherless, plead for the widow. Mga pinangga ko mga kaigsunan, ako nagapanghinaot that everybody must learn to do good by force. Dili yung force nga sumbagon, pugson gyud persuasion. Doon na gyud initiative nga buhaton mga kaigsunan. Na strength to seek justice. Badlungon ang mga oppressors. Dipinsaan ang mga ilo. Mao na ang pangaliw po mga kaigsunan sa atong Ginoo. Mga pinangga kong mag-igsoon, sorry kayo na tayo panahon. Usbon ako karong adlaw, kauban ko ninyo din sa New Terminal Building, 2nd floor sa Valencia City. Alang sa Special Sabbath Fellowship. So, magkita ta, magduyog tang tanan, mga kaigsunan. Pagka Domingo, dito na punta sa Plaza Rizal o Rizal Park, magkita mga higala para sa Symposium on Public sa tingog sa paglaom. See you here mga kapamilya, agi na mga panalangin kaniyong tanan. Okay, usbon ko managi panos pagiguban kanimo sa ngalan lamang kanimo nga akong kapamilya kan Jesus Christ nga atong great provider. Ako usab ang imong kapamilya nimong ulipon sa pagwali sa may balita. Pastor Israel Villaverde first, magaingon kanimo malipayong adlaw igpapahulay.